Mga bro, paano kung ang susunod na labanan sa ilalim ng dagat ay hindi na lang para sa iilang bansa, kundi papasukin na rin ng mga bagong heavy hitters? Malinaw na may bagong player na pumasok sa global submarine game, at may epekto ito kahit sa Pilipinas. Opisyal nang pumasok ang HD Hyundai Heavy Industries o HDHHI sa global submarine arena matapos ang isang landmark partnership kasama ang Republic of Peru. Ito ang unang seryosong hakbang ng HDHHI patungo sa kanilang kauna-unahang submarine export. Para sa isang kumpanya na kilala sa surface warships at commercial vessels, malaking statement ito na handa na silang makipagsabayan sa ilalim ng dagat. Ang partnership na ito ay hindi lang simpleng proposal. Ipinapakita nito na ang South Korea ay mas agresibo na ngayon sa pag-export ng high-end naval platforms, kabilang ang submarines. Ibig sabihin, mas lumalawak ang options ng mga bansang gustong magtayo o mag-modernize ng submarine force. Ngayon, papasok ang Pilipinas sa usapan, mga bro. Bagamat ibang kumpanya ang malamang piliin ng bansa, malinaw na ang direksyon. Ang Philippines ay mas inaasahang pumili ng submarine solution mula sa Hanwha Ocean, partikular ang Ocean 2000 o isang kahalintulad na modelo. Ito ay mas tugma sa requirements ng Philippine Navy sa size, crew, at operational profile. Isang mahalagang detalye dito, malinaw na in-exclude na ng Pilipinas ang AIP o Air Independent Propulsion option. Ibig sabihin, mas pinapaboran ang conventional diesel-electric setup. Bakit? Dahil mas simple ito ay operate, mas madaling i-maintain, at mas swak sa budget at infrastructure na kasalukuyang binubuo ng bansa. Hindi pa handa ang PN sa complexity ng AIP, at mas mahalaga muna ang pagiging operational kaysa sa bleeding edge tech.